in my life, Lord. Be glorified, be glorified in my life, Lord. Be glorified today. I want to bless you, Lord, in all that I do. Let my life bring glory to you. Fill my heart so your love can flow. Use me, Lord, wherever I go. I want to bless you, Lord, in all that I do. Yes, Lord. Let my words bring glory to you. Guard my thoughts so that they might be filled with love and praises to thee. I want to bless you, Lord, in all that I do. Let my hands bring glory to you, reaching out to the ones in need. Touch me, Lord, so you can use me. I want to bless you, Lord, in all that I do. Let my life bring glory to you. Fill my heart so your love can flow. Use me, Lord, wherever I go. Hallelujah. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Ginawa ninyo kaming mga anak, binigyan nyo kami ng kaligtasan. Salamat po sa inyo, aming. Salamat na inibig nyo kami kahit na yung aming nakaraan ay talagang hindi kaibig-ibig. At minsan, kahit sa panahon na kami ngayon ay mga anak ninyo na, gumagawa kami ng mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin, sa pangunawa, sa masaganang biyaya nyo na kung wala yon, Lord, naku, wala po kaming pag-asa. Kaya't hayaan nyo nga po, O Diyos, ang buhay na ito na ipinagkaloob nyo sa amin, maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Hayaan nyo nga po, anumang sasabihin namin, maging kaluguran sa inyo, O Diyos. At anumang aming gagawin, maging kaluguran sa inyo, Panginoon. Hallelujah. We give you all the glory, O Lord. Gaya ng sabi ng isa pang awit, sa buhay ko, pararangalan po kayo, Panginoon. Hallelujah. Yun nga po ang mangyari sa amin sa bawat araw. Hallelujah. Panginoon, pag-aaral namin ng inyong mga salita, patuloy nyo nga po kaming samahan. Hayaan nyo nga po na ang inyong kalooban ang mangyari sa amin. Pangunahan kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Basta po kayo. Tayo po ay nakabalik na sa main church po rito sa Dalyaw. Tuloy po natin yung ating pag-aaral. Tayo po ay nasa
Unang Korinto, chapter 16. Tayo sa mga huling tagubilin ni Apostol Pablo. Nag-umpisa po tayo sa verse 15. Doon po tayo nanggaling. Kaya basahin uli natin bilang alaala doon sa ating topic. Dito po tayo sa verse 15 hanggang 16. Sabi po rito, Unang Korinto, chapter 16, verse 15 to 16. Sabi po rito ay, alam ninyong si Estefanas at ang pamilya niya ang unang naging Kristiyano riyan sa Akaya. Inilaan nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa mga pinabanal ng Diyos. Kaya nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, na magpasakop kayo sa kanila at sa lahat ng katulad nila na naglilingkod sa Panginoon. Kaya at yun po yung tinapik natin ng isang linggo, yung paggalang, pagsunod, pagpapasakop, pagpapakita ng pag-ibig at pagpapahalaga sa mga pastor na nangunguna sa atin. At marami po tayong mga talata na tinalakay tungkol dyan. At sinabi natin na kahit na mas bata, kahit na mas mababa yung kanilang educational attainment dito sa lupang ito, kahit na minsan sila ay nagkakamali at hindi natin maintindihan, tayo kinakailangan magbigay sa kanila ng paggalang. At opo, pwedeng i-correct ang mga pastor, pero gagawin natin ng may paggalang at ano pa yung isa? Lihim ng isahan. Ang pastor ay mga tao rin at nagkakamali, pero kinakailangan silang bigyan ng lubos na paggalang. Nagbigay tayo ng halimbawa, si Eli, nung hindi niya mali yung kanyang pangunawa kay Ana, nung nanalangin si Ana, yung nanay ni Samuel. Akala niya si Ana ay lasing. Kaya nung nananalangin si Ana sa templo, sa Unang Samuel chapter 1, no? Unang Samuel chapter 1, nanalangin si Ana. Nakita ni Eli nung punong saserdote, pinakamataas sa templo. Hindi niya na-discern na si Ana ay nananalangin. Akala niya lasing. Nilapitan niya. Sino sa inyo nagpe-pray sa altar tapos nilapitan kayo ng pastor? Sinabi, huwag ka naman lasing. Dito ka pa mananalangin. Lasing ka pa. Ano sabi ni Eli? Itigil mo nga yung pagkalasing mo. Anong sabi ni Ana? Hindi po, Panginoon. Ako po ay yung marubdob ang damdamin. Ibinubuhos ko po yung damdamin ko sa Panginoon. Paano niya nireplyan? Nireplyan niya ng may paggalang. Teka, may dadagdag pala ako ron na hindi ko nabanggit. Sa 1 Samuel chapter 1. Minsan kasi, pagka may nagagawang hindi maganda yung pastor natin o may nasasabing hindi maganda, ayaw na natin dun magpa-pray. Antay ako doon sa guest speaker, doon ako magpapapray. Pastor namin, mali-mali naman yan. Tignan ninyo po ito, ha? Nung sinabi ni Ana yon, na marubdob po yung aking naramdaman, sumagot si Hana, hindi po ako lasing at hindi po ako nakainom ng kahit anong klase ng inuming. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap ng aking nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan. Sinabi niya ng may paggalang. Tapos 17, verse 17, Unang Samuel po, chapter 1. Verse 17, sinabi ni Eli, sige, umuwi kang mapayapa, sana'y ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa Kanya. Sumagot si Hana, salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. Tignan ninyo, nung sinabi ni Eli, hindi ka pala lasing. Sige, pagkaloob ng Panginoon yung panalangin mo. Ano sinabi ni Ana? Wag na, hindi nyo nga ako kayo pa sa kanina, hindi nyo ako naiintindihan. Tapos ngayon, sasabihin nyo, tutugunin ng Panginoon yung prayer ko. Ganap ako iba magbe-bless sa akin. Hindi. Instantly, biglang sinabi ni Ana, opo, sige po. Salamat po sa kagandahang loob niyo sa akin. Parang hindi siya napagkamalan ng mali nung kanyang tagapanguna doon sa templo.
in-honor niya pa rin na yung salita ng kanyang tagapanguna, although nagkakamali-mali, may kapangyarihan. Pangalawa, ang sinabi, tingnan niyo rito, sabi niya, sumagot si Hana, salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Ano sinabi niya? Thank you po. Salamat po sa pagbe-bless ninyo. Bakit niya sinabing mabuti yung kanyang tagapanguna, yung sacerdote? Kasi sinabihan siya na tugunin ng Panginoon yung kanyang pangangailangan. Kaya siya nagpasalamat na salamat po sa inyo. Tapos, pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. Nagkaroon ng pananampalataya si Hana. Na pagkatapos niya maibuhos yung panalangin niya sa Panginoon at narito yung sacerdote, pinag-isipan siya, tapos blines siya, salamat po sa kagandahan loob, at nanampalataya siya na okay na, tutugunin na nga ako. Inalis niya na yung lungkot niya sa kanyang sarili. Naging masaya na siya, kumain na siya. Kasi nung una, hindi kumakain si Hana eh. Tignan po ninyo ito. Ito ang pagpapakita ng paggalang sa isang tagapanguna. Na kahit na may mali, yung kanyang tagapanguna, yung punong saserdote pa man din. Kumbaga sa kahulugan natin to, senior pastor ito. Senior pastor pa man din, nagkamali sa pag-iisip. Lagay mo siya sa naging nanatili yung kanyang paggalang at nanatili yung paniniwala niya na i-honor ng Panginoon yung salita nung saserdote na yon. Kaya dinisregard niya yung pagkakamali, pinisalamatan niya yung kagandahang loob. Yun ang matindi kay Hana. So, mga kapatid, pagka yung pastor natin ay minsan nagkakamali, nami-misunderstand tayo, huwag nating pahahabain. Merong iba na misunderstand ng pastor tong week na ito. Susunod na linggo, nandoon pa rin yun. Si pastor, misunderstand ako eh. Kaya habang nag-i-speaker si pastor, yung iba naman, nakayuko lang, kala mo, nanalangin. Pala, hindi makatingin sa sama ng loob doon sa nagawa ng kanyang pastor. Hindi po ganon. Mabuti pinaalala sa akin ng Panginoon yun. Okay. Unang Korinto pa rin po tayo. Patapos na po tayo, tatapusin na natin itong, yung tungkol dito. Chapter 7. Tungkol sa pag-aasawa naman. Kasi nung isang linggo, pinag-usapan natin ang limitasyon ng mga pastor. At in-encourage natin yung mga pastor din na tandaan na tayo ay mga pastor, hindi po tayo mga Diyos. Hindi tayo mga hukom. Tayo ay tagapag-alaga. Tayo ay taga-akay, tagapagpakain. In other words, katulong po tayo. Yung mga, yung mga tagapagsilbi, mga waiter, tagapagdala ng pagkain sa mga miyembro. Kaya talagang may sakripisyo po sa atin. At gagawin natin yon ng buong puso. Sa ibang pagkakataon po tayo, tututok talaga sa mga tungkulin ng pastor. Kinailangan ko lang idagdag itong mga bagay na ito para balansehin yung paggalang, pagsunod, pagmamahal, pagpapahalaga sa pastor, sa pangunawa ng pastor kung ano yung limitasyon ng kanilang katatayuan. Kasi pagka hindi natin alam yung ating limitasyon, may nakita na po ako, mga kapatid, na yung pagpapastor ay naaabuso. Yung pagsunod ng mga miyembro ay napupunta sa paghihirap ng kanilang damdamin at paghihirap ng kanilang katatayuan. Kasi ang nangyayari, yung pastor ang nasusunod sa lahat ng bagay. Hindi lang sa spiritual yon. Spiritual, sundin natin yung pastor, sundin natin yung kanyang mga turo. Pero minsan, kahit sa mga personal na desisyon na dapat yung taong gumagawa o kaya sa family decision na dapat ang pamilya ang nagpapasya at yung magulang ang nasusunod, minsan sinasaklaw na ng pastor yon. At hindi po tama yon. Natatandaan niyo ba yung halimbawa na binigay ko sa inyo nung isang linggo? Ang Panginoong Jesus, nung lumapit sa kanya yung isang lalaki at sinabi niya, Guro, sabihan niyo nga yung kapatid ko na hatiin yung mana para sa amin.
Ano ang sagot ng Panginoon? Sige, tawagin mo siya, papayuan ko yan. Ano sabi po ng Panginoon? Sino ang naglagay sa akin na maging hukom sa inyo? Sa ibang salin, sino ang naglagay sa akin na maging hukom sa inyo sa mga bagay na ito? Hindi nakialam ang Panginoon sa usapang pampamilya. Ibig sabihin ba, labas na ang pastor? Pamilya na namin po ito at wala kayong say dito. Walang say ang pastor, pero meron silang karapatan at tungkulin na magpayo. Ipakita sa mga miyembro, ito ang salita ng Diyos, ito ang tama. So, sige, magpasya kayo ng may pananalangin. Personal nyo yan Family issue yan. Kaya kayo ang may karapatang magpasya dyan. Pero bilang pastor nyo, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ganito ang tama, ganito ang mali. At papasanin ng pamilya na yon kung mali ang magiging desisyon nila. At ikagagalak nila at pagpapala sa kanila pagka magiging tama ang kanilang pagdidesisyon. Ganun pa man, mananatili na ang tungkulin ng pastor ay hindi manghimasok sa pamilya, kundi gumabay lamang at ipakita sa kanila kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, ang isa pa na mahalaga na maintindihan natin sa unang Korinto, chapter 7, tungkol sa pag-aasawa. Mahaba itong kapitulo na ito, kaya lalaktaw-laktaw lang po ako para ipakita sa inyo ito. Tungkol sa personal na bagay na ito. Now, maraming iba't ibang sitwasyon. Pero, dito muna tayo sa case na walang sabit. Kumbaga, parehong binata, parehong dalaga. Binata at dalaga. Parehong walang asawa. At walang ginagawang hindi maganda yung lalaki o yung babae. Kaya, teka muna, bago ko nga sabihin yan, dito na ako sa mahirap na sitwasyon. Pagka sa church, may ginagawang hindi maganda yung babae at lalaki, dapat manghimasok yung pastor. Pag may kasalanan, because it's a spiritual matter. Lalo na pag makakaapekto sa buhay ng church. Pag nagkakaroon ng katitisuran, pag nagkakaroon ng makikita mo na hindi nalulugod ang Panginoon, dapat magsalita yung pastor. Now, pagka hindi ganon at normal lang yung sitwasyon, itong kay Apostol Pablo. Unang Korinto chapter 7 verse 1. Ngayon, ito naman ang masasabi ko tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin. Natatandaan nyo rin ba na binanggit ko sa inyo last week na si Estefanas at may kasama pang iba na mukhang sila yung nagsumbong kay Apostol Pablo, dala-dala yung sulat ng mga taga-Korinto at sila yung tagapaghatid. At bukod doon, sinabi nila Estefanas sa pamilya ni Chloe, sa household ni Chloe, ito po yung mga problema sa amin. Kaya sa unang Korinto, marami kayong makikita dyan at tungkol naman sa ganito. At tungkol naman sa ganito masabi ko. Tungkol naman sa may napabalita sa inyo, may sinabi sa akin. Kaya maraming ganun sa unang Korinto. Okay. Ngayon, ito naman ang masasabi ko tungkol sa mga bagay na isinulat niyo sa akin. Mas makabubuti sa isang lalaki kung hindi na lang mag-aasawa, ngunit dahil sa marami ang natutuksong gumawa ng sexual na immoralidad, mas mabuti pa na mag-asawa na lang ang bawat lalaki o babae. Now, touching marriage. Ang personal na opinion ni Apostol Pablo nung panahon na yon, huwag mag-aasawa. At ipinaliwanag po niya yan dito sa chapter 7 dahil mahirap yung sitwasyon. Pero dahil nakikita niya na ang daming natutukso, mabuti nga, sabi niya, na magkaroon ng kani-kaniyang asawa. Now, lalaktaw po ako. Verse 6. Ang sinasabi ko'y hindi isang utos, kundi mungkahi lamang. Kung pwede lang, gusto ko sanang kayong lahat ay maging katulad ko na walang asawa, ngunit may kanya-kanyang kaloob sa atin ang Diyos at hindi ito pare-pareho. Ito napakagandang pagpapakita ng limitasyon ng isang tagapanguna, ng isang pastor pagdating sa pag-aasawa sa personal life ng pastor, ng mga pinangungunahan. Tandaan po natin, yung mga miyembro ay
hindi natin miyembro. Miyembro po sila ng Panginoon. Hindi natin sila tupa, tupa sila ng Panginoon. Ulitin ko po, verse 6 hanggang 7, unang Korinto. No po? Ganito sinasabi. Ang sinasabi ko ay hindi isang utos, kundi mungkahi lamang. Kung pwede lang, gusto ko sanang kayong lahat ay maging katulad ko na walang asawa, ngunit may kanya-kanyang kaloob sa atin ang Diyos at hindi ito pare-pareho. Ano makikita natin dito? Ano mang sasabihin ng isang pastor ay suggestion lamang sa isang kapatiran. Hindi niya pwedeng puwersahin yung isang tao sa pag-aasawa o sa hindi pag-aasawa. Pwede siyang magsalita, no? Mag-suggest, magpakasal ka na. Wag yan ang pakasalan mo, ano. Pero hindi po pwedeng dumating sa punto na wag ka na magsisimba pagka yan pa rin ang mo. Pag hindi ka pakasal next month, tiwalag ka na, ha? Bawal ka mag-asawa. Hindi ka pa pwede mag-asawa ngayon. 2 taon pa bago ka mag-asawa. Pastor, nagpe-pray po kami. Gusto na namin magpakasal next year. Hindi muna. Bigyan mo niyo pa ako ng 3 taon. Pagka nakita ko, saka kayo, hindi po pwede po yun. Yun na yung you have crossed the line. Yung ng suggestion at encouragement sa panghihimasok at sa pagdidesisyon na. Kaya ang mangyayari na, kailan kayo nagbabalak magpakasal? Ano ang pinagpipray nyo? Kung kailan po sabihin ni pastor, dun po kami magpapakasal. Tandaan ninyo, yung usapin na yan ay personal po yan. Hindi yan sakop ng mga pastor. It is interesting, mga kapatid, dapat natin pag-isipan ito, na ang Panginoong Jesus walang binanggit tungkol sa pag-aasawa ng kanyang mga alagad. Wala po. Nung siya ay nabuhay na magmuli, nung siya ay nangangaral, nung siya ay paakyat na sa langit, hindi siya nagbigay ng encouragement or pagbabawal sa mga alagad niya tungkol sa kanilang mga personal situation o sa kanilang si Abraham, kumusta ka na dyan? Mamaya papakita ko si tatay mo. God bless sa inyo dyan sa Batangas. Pasensya na po sa bigla ako nag-react ako rito kay Abraham. Pasensya na po sa patalastas. Okay. Ulitin ko. Talagang ang pastor po kagaya dapat ng Panginoong Jesus. Hindi nyo makikita ang Panginoon sa loob ng 3 taon at kalahati na kanyang paglilingkod at pagtuturo. Hindi siya nagkaroon ng panghihimasok doon sa mga pamilya ng kanyang mga alagad. Maliban na lang doon sa tawagin sila. Yon yung pagkatawag ng Panginoon doon sa mga alagad. May nagsasabi, magpapaalam po ako sa magulang ko. Hindi ka karapat-dapat. Nung tinawag ng Panginoon sila Pedro, yung kanyang kapatid, sino ba ang kapatid ni Pedro? Si Andres. Tapos si Juan at si Santiago. Kumahan siya. Sumunod kayo sa akin. Yung calling, iba yon. Spiritual yun Spiritual calling mula sa Panginoon. May panahon na talagang hihiwalayan mo yung pamilya mo. Kagaya ng ginawa ng Panginoon. Kahit hindi siya maintindihan ng kanyang magulang at ng kanyang mga kapatid, ginawa niya kung ano yung kalooban ng Panginoon. No, ibang usapan po yun. Now, pero wala tayong masasabi, maririnig, o mababasa na sinabi ng Panginoon sa mga alagad niya, bawal kayo mag-asawa hanggang nandito ako. Saka na kayo mag-asawa. Nung sinabi ng Panginoon, pag nabuhay na ako muli, saka kayo mag-asawa. At nung paakit na sa langit, mapuspos muna kayong banal na Espiritu bago kayo mag-asawa. Walang ganun ng Panginoon. Nilinaw niya sa kanila na ang mahalaga ay ito. Ito, mahalaga ito, mahalaga ito. Makikita lang natin na kontak ng Panginoon sa pamilya ng kanyang mga alagad, nung nagkasakit yung biyanan
ni Pedro. Ayun, doon nabanggit. Bukod ron, wala na tayong mapapansin doon sa personal life ng mga alagad niya. Tandaan natin na kaya nga dito kinakailangan maging maingat tayo kasi pwedeng maabuso ito ang Diyos binigyan tayo ng free will. Tandaan po natin 'yan. Huwag namang alisin ng mga pastor yung free will na 'yon. At sabihin niya, ako pastor, wala ka ng free will. Huwag naman nating alisin 'yon. Hayaan natin na ikilos ng tao yung kanyang free will, pero yung pastor ay kinakailangan laging nandyan para gumabay, para umalalay. At pagka nagkamali at nagkaroon ng consequence sa kanila, wag naman nating sasabihin, yan ang sinasabi ko sa inyo, bahala ka, magdusa ka sa iyong kasalanan. Hindi. Halika. Di ba, pinaalala ko sa inyo, ganito gawin natin, idulog natin sa Panginoon. Tingnan natin. May isang binanggit pa rito si Apostol Pablo, yung idiniin niya, ngunit may kanya-kanyang kaloob sa atin ang Diyos at hindi ito pare-pareho. Tandaan po natin ito. Mga pastor, ito palaging, hindi naman palagi pala. May mga sitwasyon na siguro higit sa 5 na isinangguni sa akin ng iba't ibang mga kapatiran natin dito sa devotion na mula sa iba't ibang simbahan na ang nangyayari ganito. Kung tumingin yung pastor, pare-pareho sa bawat sitwasyon. Yung nangyari sa kanya, itinutulad sa mangyayari sa iyo, itutulad sa nangyari dito, tutulad sa Dapat maintindihan natin ito. Si Apostol Pablo po ito. Pero ni-recognize niya na iba-iba ang sitwasyon natin. Iba-iba yung kaloob ng Panginoon. May pinagkalooban ng Panginoon ng biyaya sa ganitong sitwasyon, may pinagkalooban ng Panginoon sa ganyan. May pinagkalooban ng Panginoon na hindi na mag-asawa. May pinagkalooban ng Panginoon na mag-asawa. At mga kapatid, magandang magpayo ng maayos. Pero mga pastor, wag tayong maglalagay ng age limit. Ganito muna kayong lahat, bago mag-asawa. Kailangan ganito Kailangan mag-cross kayo ng 30 years old. Yun ang border ninyo. Walang pwedeng mag-asawa ng hindi 30. Wag tayong ganun. Kahit si Apostol Pablo, hindi ginawa yun. Tuloy po tayo. Ngayon, ito naman ang masasabi ko sa mga wala pang asawa at sa mga byuda. Mas mabuti kung magpatuloy na lang kayo sa kalagayan ninyo iyan. Ngunit, kung hindi kayo makapagpigil sa inyong sarili, mag-asawa na lang kayo, mas mabuti na ito kaysa sa magkasala kayo dahil sa matinding pagnanasa ng laman. So, tignan niyo yung kanyang pangungusap. This is my suggestion to you. Ganon. Yun, pwedeng gawin naming mga pastor yun. Nasuggest ko sa iyo, mag-asawa ka na. Mas makakatulong sa inyo. Ikaw, suggestion ko sa iyo, wag ka nang pastor, hindi, sa gusto mo. Kunin ang papeles, papirmahin na ito. Kasal na kayo, tapos na kwento. Wala nang usap-usapan Sige, maglambingan kayo doon. Hindi po ganon. Verse 10 to 11. Ngayon, sa mga may asawa, may utos ako na sinabi mismo ng Panginoon. Ito, utos na ito. Now, siya ba nag-utos nun? Hindi, sinabi ng Panginoon ito. Kinakailangan matututo tayong i-differentiate ano yung batas ng Diyos at ano yung opinion natin. Para pagka nagpapayo tayo, maliwanag. Sabi po rito, ito, batas ng Panginoon ito. Sinabi mismo, utos ito mismo ng Panginoon. Hindi dapat hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa at ganoon din naman ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung hihiwalay ang babae sa kanyang asawa, dapat manatili siyang walang asawa o di kaya'y bumalik na lang sa kanyang asawa. That is a rule. Now, ano tayo yan? Problematic dyan ng mga Pilipino. Kasi may mga kapatiran at na-encounter ko po yan. At na-encounter ninyo sa Pilipinas. Pero sinasabi ko sa inyo, mas lalo na sa ibang bansa. Paano po yung pastor? Yung asawa ko, may sarili ng asawa. Nagkasundo na kami, maghiwalaya na kami.
Nagpirmahan na nga po yung iba eh. Hindi na magsasama eh. Wala nang pakialaman ha. Kumbaga, nagpirmahan sa marriage certificate na tayo mag-asawa, tapos pinail sa sa gobyerno. Pagkatapos, nagpirmahan ng kanila, tayo na ha, pagkaraan ng ilang taon, hiwalay na tayo ha. Mahirap sa atin ng maghiwalay sa Pilipinas, yung annulment. Kailangan dyan, may pera ka at kinakailangan matyaga ka. Ang mabilis lang makapag-annul sa atin yung mga artista eh. Kaya mayayaman, ilang buwan lang, annul na eh. Na-annul. Ngayon, meron akong kakilala na ilang taon na, hindi ma-annul-annul, nakabinbin yung kaso. Pero pagka marami kang pera, mapapaikot ang husgado. Kung bayad palagi masakit sabihin, paumanhinan po ninyo kung may abogado dyan sa inyo na nakikinig sa akin. Masakit isipin yan at masakit iparinig sa iba, pero totoong nangyayari sa atin yan. Kaya ang ginagawa ng ibang mga tao, sila na lang ang nagpipirmahan na hiwalay na sila. At saka na nagsasama. Ngayon, marami pang iba't ibang kaso sa atin. Meron naman na ayaw na pong nung asawa ko eh. Ayaw na po sa akin. Kahit pa gusto kong bumalik sa kanya, ayaw na talaga. Wala na po akong magawa. Now, tandaan po natin mga pastor, pagka ganun ang sitwasyon, may paraan palagi ang Diyos. Kaya't yung pastor ay kinakailangan magpayo ng maingat, may paggalang din at may lubos na pananalangin sa Panginoon. At ang lagi nating sasabihin doon sa kapatiran, ito kalooban ng Panginoon. Ngayon, kung hindi na mangyari ito dahil yung kabilang party hindi napapayag, sige, manalangin tayo. Hilingin natin sa Panginoon yung gabay niya. Hanapin talaga natin ang Panginoon. No? Yung, ibig sabihin ng hanapin, sa English we seek God. Let's seek God para sa sitwasyon na ito. Ibig sabihin, idulog sa Panginoon at tulungan yung kapatiran para makahakbang, para naman siya hindi mapunta sa pagkakasala. At inamin ko sa inyo, may nakita na ako ng mga pastor na nakapagpaanal ng kanilang kasal at nakapag-asawa uli at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. May mga pastor naman na hanggang ngayon ay hindi makapagpakasal dahil hindi maanal yung kasal. Kasi nga ganun sa Pilipinas. Meron naman na talaga namang ang bilis ng proseso. Iba-iba po yan. Kung sa Amerika kayo, at ito yung binigay, nung minsan nag-uusap kami ni Pastor Jordan, sabi ko, Pastor, huwag sanang isipin ng mga naririyan sa inyo sa Amerika na mas makasalanan kami kaysa sa inyo. Pagka may nakikita sa probinsya na nagsasama na hindi pa kasal, at tapos ipapaliwanag, hindi po makasal dahil ganito, dahil ganyan, dahil ganito, etc. Ganito po nangyari sa sitwasyon niya. Alam niyo kung bakit? Sabi ko sa kanya, kasi po, Pastor, sa inyo, napakadali ng diborsyo. Doon nga kahit magreklamo ka na hindi na ako makatulog kasi ang lakas ng paghihikab niyan. Kaya na kami, hindi ko na talaga titiisin. Ikamamatay ko na yung mamatay ako sa puyat. O divorce na. Magkakaroon ng kahit anong dahilan, napakabilis mag-divorce. At pagka na-divorce, napakabilis rin makapag-asawa. Kaya nga doon, maraming mga tao, ikalawang asawa na ito, ikatlong asawa, ikaapat na asawa. Sa Pilipinas, yung unang asawa, hirap na hirap para mahiwalayan. No, ang hirap mag-anal. Kahit na may mga kanya-kanyang mga anak na, may mga halos hindi pa rin Lalo na yung walang pera, inamin ko sa inyo. Kaya, pagka ako rin ay nagpapayon, lagi ko sinasabi, alam ninyo, ito kalooban ng Panginoon. Hindi pwede yan. Ngayon, sitwasyon ninyo? Okay, ganyan. Sige, idulog natin sa Panginoon. May tugon ng Panginoon dyan. Kailangan nyo magpasya ng totoo, pero kinakailangan idulog sa Panginoon yan. At pagka yung sitwasyon ay hindi tama, ang laging natin sasabihin, huwag niyong isipin na yung sitwasyon nyo ideal. Yan ang tama. Dahil sa biyaya ng Diyos, okay na yan kahit mali. Hindi. Ang mali ay mananatiling mali. Ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos, may paraan siya para maitama yun. Kaya kinakailangan hanapin natin kung anong kalooban ng Panginoon. Anong oras na ba? Naku po, overtime na po pala ako. So, tapusin natin ito. Marami pa po ito. Basahin nyo sa 1 Corinthians chapter 7. Marami po. Nawala ako sa Mahabang usapin po yan. Ako tungkol sa mag-asawa.
Kung pag-aasawa pa lang, kung ng isang binata at isang dalaga, okay, konti lang nga usapan. Pero kung tungkol sa mga ganyan, yung mga mag-asawa na, nako, maraming iba-ibang ano yan. Kaya nga ang sinasabi ko, mga pastor, huwag tayong maging hukom. Tayo ay maging taga-akay. Maging gabay po tayo. Now, i-summarize po natin, ang pastor ay dapat na igalang, sundin, sa mga bagay na espiritual. At nais kong ipaalala sa inyo yung binanggit ko nung isang linggo rin. Kahit na minsan, ano yung sabi ng Panginoon? Yung mga tagapagturo, yung mga pariseyo, ay ang katungkulan talaga nila ituro yung kautusan. Kaya sundin ninyo yung kanilang yung tinuturo, pero huwag niyong gagayahin ang kanilang buhay dahil hindi nila ginagawa yung kanila itinuturo. Kahit dumating sa ganong extreme na yung pastor ay katitisuran, huwag pa rin natin silang isang tabi. Ayoko na makinig dyan. Ayoko na. Hindi. No. Pakinggan mo pa rin yung isinisermon na mula sa salita ng Diyos. Mas mataas po palagi yung salita ng Diyos kaysa sa pastor. Yun nga lang, may mali doon. Dapat ang ipinapangaral ay yung ipinapamuhay at ang ipinapamuhay ay yung ipinapangaral. Okay? Hanggang dyan na po muna tayo at iwan na natin yan. Sa ibang pagkakataon, makakapagtalakay pa tayo tungkol sa mga lingkod ng Diyos uli. Bukas po ay tatapusin na natin sa huling pagbati yung 1 Corinthians chapter 16. Kung loobin ng Panginoon, magtatapos na po tayo sa 1 Corinthians, sa buong aklat ng... Kailan tayo nag-umpisa ng Corinthians? February. O yan. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Matatapos na po tayo ng 1 Corinthians. Purihin ng Panginoon. Now, pasensya na po kayo sa overtime ko. Nais kong humingi ng prayer sa inyo para sa akin, sa aking pamilya at sa gawain po dito sa lugar na ito, dito sa Daliao. Kahapon ay tinurn over na po namin ko at ng aking asawa, ni Pastora Never, ang pamumuno dito sa main church sa mga kapatiran. Yun po yung naging mensahe sa akin ng Panginoon na isang buwan na nakararaan nung pagdating ko sa UAE, sa may Dubai. Doon ako dinil ng Panginoon na kailangan ng kumilos yung mga miyembro dyan na wala ka. Palalaguin sila ng Panginoon at sila ay patuloy na gagamitin ng Panginoon. Pero kinakailangan na nilang lumakad sa sarili nilang mga paa. Kagaya ng ibang mga churches dito sa Taiwan. Kaya po, nag-assign na ako ng pastor, assistant pastor, at yung iba naman, alam na ng mga miyembro rito kung paano kumilos. At para lalo nilang maramdaman ng pagiging independent, aalis kaming pamilya rito. Hindi kami alis ng Taiwan. Lilipat lang kami ng tirahan. Para talagang yung pamamahala rito sa church, sila talaga ang Siyempre, nandyan rin kami para magpayo at pwede akong tanong-tanungin. Pero hindi na nila ako linggo-linggo makikita. Hindi na nila ako araw-araw kakagis na naririto. Maiiba na po yung view natin sa devotion. Pagka niloob ng Panginoon, kaya miling ako, panalangin nyo kami sa panibagong hakbang na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon. Mas matututukan din namin yung mga ibang mga churches dito sa Taiwan at sa Middle East. Panalangin nyo makahanap kami ng malilipatan na lugar dito. NPA muna kami ngayon. No permanent address. No? Kung saan kami idako ng Panginoon. Siyempre, hindi kami makakalayo muna rito sa Daliao dahil nag-aaral dito yung aking anak. Pero ang lahat ng papuri, tanggabay ay sa Panginoon po. So God bless po sa inyong lahat. Tayo manalangin. Manaming Diyos, salamat sa mga pagtuturo, pagtutuwid, sa mga paalala sa amin. Hayaan niyo po na kaming mga pastor, magampanan ang aming mga tungkulin ayon sa biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin. Sa inyo po ang lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyo. Abraham, ito yung tatay. Pastor June Orinday. Good morning sa iyo. At yung mga taga Alfonso Cavite po, ayun si Pastor Cesar Bautista. God bless po sa inyo dyan. At Wewe, ito si Limuel. Kuya. Loobin ng Panginoon magkita kayo. Sige po, magpatuloy po tayo ng pag-aaral bukas. God bless po sa inyo. See you tomorrow. To God be the glory po.